Good morning sa ating mga kababayan. Tayo naman ay kahit masyadong mainit po mga kaibigan ay medyo nagawa pa rin tayo ng kantin para lang po sa kasi may nag-comment sa akin mga kaibigan na enjoy na siyang mamanood sa ating video. Hindi ko lang alam mga kaibigan kung bakit na-enjoy po. Ay, baka char lang. Ito mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Gabi Villaros, Swede Rilusa, Pigkawayan, Cotabato, Don Dexter, Surigao del Norte, Shaira Buntuyan, Anton Buntuyan, Ramon Magsaysay, Sambuanga del Sur, Misamis Occidental, Sambuanga del Sur pala, kasi malapit lang ito sa Samis, kaibigan. Junre Pasaduble, Isabel Leyte, Janicar Abin Kaindog, Legazpi City. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, ito ay nakantin ko na ito dati, pero ito ay tungkol sa pinakamahal naman kasi nakantin ko na ito, itong Boston Roundhead ni Lindsay Laturi mga kaibigan na 100,000 po. Siyempre tayo na may mga walang pira, mga gilid-gilid ng tayo mga kaibigan, ay talagang napakamahal sa atin yan. At saka may nag-ano sa akin mga kaibigan na sir, may mahal pa ba sa 100,000 Sir Lancy? Siyempre, meron pa po. Kay Lancy din. Kay Lancy Laturi din mga kaibigan, itong Halsey Gray niya mga kaibigan. Nakita ko yon sa post ni Sir Lancy na yung Halsey Gray niya ay 200,000. Parang dinubli itong Boston Roundhead po. Talaga hindi tayo sa akin mga kaibigan, sa dito talagang hindi ako makabili niyan mga kaibigan. Mahirapan nga tayo makabili ng 10,000 po. Ganun pa 200 mga kaibigan. Pero talaga ang nakamahal yan mga kaibigan ay minimaintain kasi ni Sir Lancy Laturi yung isang manok, strain ng isang manok. Siyempre nakita niya siguro na relentless isang manok yan, matibay at saka magkat siguro super malakas, baka ganun mga kaibigan. Minimaintain niya yung bloodline na yun kasi si Sir Lancy naman ay talagang expensive yung style of breeding ni Sir Lancy po, kasi katulad yung sinasabi ko mga kaibigan na itong anak binalik mo sa ina, mag 3-port, 1-port, mag 7-8, 1-8, ibig sabihin tatlong balik mo, tapos mag-google yan ng isang taon mga kaibigan sa isang balikan po. Kasi ka pa dyan magsilik ka. Sa first mo, 50-50 ka mga kaibigan. Siyempre, magsilik ka doon. Select the best to the best, di ba? Para, siyempre, in breeding yan mga kaibigan, may mga deformities na lumalabas dyan. Pag 50-50 po, sabi nila mga kaibigan na itong ka sa 50-50, sa first mo na pilian mo yan talaga yung pinaka maganda po. At saka kung makapili ka na, balik mo na naman yan sa ina. Pabutin mo yan ng 6 months na naman, 7 months, mga isang taon talaga mga kaibigan. Balik mo yun sa ina para maging na naman, 3-4, 1-4 na naman po. Tapos yun mga kaibigan, pag maka-produce ka na naman ng offspring, magpili ka na naman doon, isang taon na naman. Naku, napaka mga kaibigan. Tapos si Sir Lancy, maramihan. Kasi, commercial breeder Baka 1,000 yung mga kaibigan, 2,000. Tapos, ang 1,000 niya, makakuha lang siya ng 20. O 15 ba o sobra pa 25 ba, kasi sa inbreeding mga kaibigan, lalo na pag mag 3-4 na po na pangalawang balik medyo lumalabas na yung mga tinatawag nilang deformities mga kaibigan, yung balikog yung paa, yung kabi, yung medyo kuba, yung medyo maliit na yung makatawan. Ang dami po, kaya magpili ka doon mga kaibigan. Siguro mapili mo makapili ka lang ng 20, butang sa 1,000 ba mga kaibigan, 20-30. Kasi napakamitikuloso ni Sir Lancy po. Pagbalik mo dyan sa ka mga kaibigan, mag 3-port ka, mag 7-8 ka naman. Palakihin mo pa ng 7 months o 8 months yung isang stag para maibalik ulit sa ina. Para ang mga result ng mga kaibigan is tinatawag nilang 7-8, 1-8 po. Tapos sa kay Sir Biboy mga kaibigan, yung 7-8, 1-8 niya, kuha siya ng mga kaibigan, yung kakapatid na medyo maganda-ganda, tapos sila ang mag-brother-sister meeting siya.
Pero kasi rin siya, di ko rin alam kung pinaabot pa niya ng 15-16 mga kaibigan. Yung 15-16 mga kaibigan ay yun ang tinatawag na pang-apat na balik po. Mayroon ding 31-32. Panglimag balik yun mga kaibigan, panglima po. Kaya mahirap yung mga kaibigan kasi pag-abot na sa mga stage na gano'n mga kaibigan, ang dami ng mga abnormalities na lumalabas kanila mga kaibigan. Mahirap na po yun. Kaya di ko lang alam kan Sir Lance kung mag-brother sister meeting ba siya pagdating ng 7-8 or ituloy niya ng 15-16 pang-apat. Yung iba niya, yung iba nga mga kaibigan na anuhan ko sa mga big time reader, nag 31-32 silang kaibigan para medyo, pero hindi pa yun pure mga kaibigan. Ang percent doon mga kaibigan sa pagkakalam ko ay 97.5 po, 97.5 ang percent ng purity ng isang manok kung ibinalik mo ng 5 beses po. At saka sa 7-8 mga kaibigan, 87.5 ba yun mga kaibigan? 87.5, parang 89.3 ba yun? Di nakalimutan ko na mga kaibigan. Pero parang ganun po. Pero sa tingin ko, ang isang manok mga kaibigan, pag binalik mo sa isang hinain, sa pangatlong bisis po, tinatawag nilang 7-8-1-8, parang okay na yun mga kaibigan. Kasi yung 1-8 mga kaibigan, napakaliit na po yun. Sa isang, sabi ko sa inyo, one whole sheet of paper, napakaliit na yun mga kaibigan. Yung tinatawag, mag-pass tayo ng pangalan natin sa mag-pass tayo ng attendance, ganun nakaliit mga kaibigan sa one whole sheet of paper. 1/4, talagang 1/8 na lang mga kaibigan. Kaya medyo maliit, okay na yun. Kasi pag balik mo pa dun sa medyo igagaw latag sa magpinsan buo, o sa auntie niya or sa uncle niya, magbalik yung sa isang vigor ng isang manok po. Yung tinatawag nilang mga kaibigan, hindi na mag-brother sister meeting po. Doon na ibalik nila sa uncle, sa auntie nila or sa lulo ba nila para di na ho masyadong mga kaibigan. Wala na ho masyadong deformities na lumalabas. Meron pa rin siguro pero hindi na yun inbreeding. Part pa rin siya ng inbreeding para mga kaibigan pero hindi na ho katulad ng brother sister mga kaibigan. Kaya kung ikaw naman, Sir Lance Laturi ka, dumating 5 taon, doon ka pa makakuha ng pambreeding po, napakamahal mga kaibigan. Alangan, binta mo lang yan ng di katulad ng sa mga red or EEG. Yung manok nila mga kinuha nila kay Deng, di ba? Diretso na breed mga kaibigan kasi trayo eh. Pero ito kay Lance mga kaibigan, siya talaga gumagawa ng yung pang-material, yung minimaintain niya na siyempre itong mag-breed ka mga kaibigan, lalo na itong Boston ni Sir Lance. Itong Boston mga kaibigan, pag i-inbreed niya ito, alam na niya yung kung ano yung make-up na isang manok po. Boston, baka may dyan, may yellow ligid hats pa o may round head dyan, doon siya magkuha ng isa doon kaibigan. Kaya kasi yung iba hindi nila alam kaibigan na pag inbreed lang, balik lang automatic sa ina. Pero di katulad best example nito mga kaibigan is the lemon. Ang lemon mga kaibigan ito ay composed of claret, hots at saka itong butcher. O doon sa mga bloodline na yun mga kaibigan, doon ka magpili na ipakasta mo sa inahin po. Tapos yung mga anak doon ka mag-umpisang mag-inbreed po. Doon ka mga kaibigan, hindi ka magkamali doon. Feeding claret ang ipakasta mo sa lemon kasi siya ay one of the bloodline na nakapasok dun sa lemon mga kaibigan sa paggawa ng isang lemon po. Ganun ang paggawa nila mga kaibigan. Kaya itong Lance, kaya siguro mahal na mahal, 200,000. Kasi ang proseso dyan mga kaibigan, kasi Sir Lance, talagang marunong yan. Marunong magtari, marunong magkondisyon, marunong lahat. Kaya tayo, sa Bungiro Fanatics din tayo, through social media mga kaibigan, at saka mga nagpalibot sa atin para din natin malaman kung ano talaga yung maganyan. Kailangan din natin yung pasukin yung maganyan. Sabi ko sa inyo mga kaibigan na maliit na bagay tungkol sa pagmamanok kialaman natin para din natin malalaman po. Kaya itong 200,000 na manok mga kaibigan, talagang worth din ito mga kaibigan kay Sir Lance po kasi alam niya yung bloodline na kinuha niya at saka talagang minimaintain niya through mga kaibigan, mga taon, ilang taon po. Kaya di natin masisi mga kaibigan na
ano ko ako, kung may pira ako, alam ko naman na talagang matibay ang manok na ito. Kung gawin may itong ano mga kaibigan, kasi bininta ng 200,000 tapos basura lang, imposible naman yung mga kaibigan. Katulad itong Boston Roundhead ni Sir Lance mga kaibigan, kahit babae, isa lang, 100,000. Kung makakuha ka ng trayo dito mga kaibigan, di siyempre, ang mga anak doon, di medyo mahal din, kahit magbinta ka lang ng 20,000 ang inahin. May bumibili talaga mga kaibigan. Pag nakita kang doon ka kay Sir Lance, bumibili po, itong 200,000 na Halsey Gray, ay talagang na, kung sa atin ito mga kaibigan, sa tingin ko, mahirapan tayo bumili mga kaibigan. Pero pag ako mga kaibigan, pag may pira tayo, kuha din tayo. I-testing din natin mga kaibigan, at saka tayo na may commercial breeder, magbinta din tayo para medyo ma-maintain din natin yung kasi mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, kung tayo mag-maintain ng isang bloodline po, napaka the best gawin po ay talagang inbreeding mga kaibigan, talagang makuha natin yung isang bloodline ng isang manok po. Pero pag sinasabi nila itong katulad nitong balik natin sa lulo, balik parang ding fair style, kasi sabi nila masisira daw yung manok pag inbreeding mga kaibigan. Depende lang yung sa breeder, kasi ang inbreeding naman mga kaibigan, may tinatawag naman tayong seleksyon po. Hindi naman masira nga siyempre may mga deformities na tinatawag. Pero through selection mga kaibigan ay talagang ma-perfect din yan po. Pero yung tinatawag nilang mga yung katulad ni na hindi talaga sila mag-inbreeding, kasi ang pag-breed po ay depende. Nakita po yun sa mga matatalinong tao po na hindi sila mag-inbreeding kasi daw masihira daw yung isang manok. Hindi po, kasi may mga may mga tinatawag silang seleksyon mga kaibigan. At saka may hindi lang, kasi sa inbreeding din may gumagamit din inbreeding na matatalino ding tao. Kaya tayo bilang mga dito sa baba tayo mga kaibigan na medyo kulang tayo sa pira, doon na rin tayo sa video puro. Kuha din tayo sa mga kilalang mga vlogger breeder para naman medyo may testing o subukan din natin itong tayo mga kaibigan, mag-maintain isang bloodline po. Kasi pag tayo mga kaibigan ay puro lang tayo pakinig o puro lang tayo hindi natin ginagawa, di rin natin malalaman mga kaibigan kung ano mga bagay na yun po. Kaya itong sa atin mga kaibigan ay talagang usapang magpamanok lang. Itong mga presyo mga kaibigan, 100, 200,000, depende lang yun sa breeder mga kaibigan. Tayo, katulad natin, ay nandyan lang tayo, small time, mga lang tayo mga kaibigan, may tinatawag na class mga kaibigan, ay doon tayo sa pinaka-low class tayo mga kaibigan. Pero, pag din natin yung manok mga kaibigan, talagang may mga purba at saka magaganda rin. Katulad din dyan sa mga mahaling manok po, totoo yan. Kaya ito sa atin mga kaibigan ay talagang enjoyment na po, kahit gaano kamahal yan. Kung may pira tayo, talagang patulan natin yan. Pero pag wala tayong pira, dito lang muna tayo sa baba mga kaibigan. Mag-enjoy o enjoy lang natin sarili. Pantanggal ng stress po. Kaya suporta lang sa sports natin mga kaibigan, na pantanggal stress o pampa-stress man. Dito lang tayo mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.